Hi guys, kumusta kayong lahat? Harry here ng Pinoy Nomads. In today's video guys ay isi-share ko sa inyo kung magkano magpatayo ng tiny house sa Pilipinas. So, noong 2022 po, while I was working as a travel nurse dito sa US, ay nagpatayo po kami ng maliit na tiny house sa Pilipinas. So, maliit nga lang po siya. Yung tiny house na ito guys, nakatayo dun sa lupa na minana ko from my parents and more or less 1,000 square meters yung kanyang laki. I'm so grateful sa mga parents ko na binigyan nila kami ng lupa nila na para mapagtayuan ng bahay. So, kung katulad nyo po ako na nag-iisip na mag-retire in the future sa Pilipinas, syempre lahat tayo nangangarap makabalik, marami sa atin. Kung hindi man full-time retirement sa Pilipinas, at least ay half and half, no? So, couple of months dito sa abroad and couple of months sa Pilipinas. So, isa sa mga best na gawin natin, syempre, para hindi na tayo mangupahan pagka tumanda tayo or pag nag-retire na tayo, maganda ay magpatayo ng bahay. Kahit maliit lang, no? Tiny house. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo kung magkano yung cost. So, from land prices, construction costs, permit, ganyan, and yung mga realistic budget talaga pag nagpatayo ka ng kahit tiny house sa Pilipinas. Sarap! Okay, now let's talk about land prices in the Philippines, no? So, patulad dito sa US or kung saan man, nakadepende yung land prices sa location. So, if gusto mo near the beach or tourist areas sa Pilipinas, so medyo pricey po siya, 'di ba? So, pero kung sa mga probinsya ka na hindi naman ganoon kasikat, 'di ba? Na hindi tourist area, so mas mura din po siya. So nakadepende sa location. So location. Ito yung mga rough estimate ng land prices sa Pilipinas, guys. So provincial land, mga 200,000 to 800,000, no? Depende sa laki ng lote. So sa mga tourist areas like Palawan, Siargao, Cebu, Bohol, ganyan. So, yung presyo ng lote, mga 1 million to 5 million, ganyan, no? Pero depende nga rin sa location kasi malaki naman din yung Bohol, malaki yung Siargao, malaki yung Palawan. So, depende kung saan munisipyo or barangay, baryo kayo bibili. May napanood akong video sa BGC pag bumili ka ng kondo. Ang per square meter ng kondo ay parang nasa 450,000 na per square meter yun. Ay kung halimbawa, ilang square meter ba yung condo? Depende. 100 square meter ba? Or 50 to 80, ganyan. Grabing mahal pala, no? Ilang million. Eh, samantalang kung ibibili mo yun ng lupa or lote sa probinsya, hektarya na siguro yung lupa. Pero syempre, location din kasi BGC, prime area yun. Kaya mataas yung real estate. So, yun. Nakadepende sa inyo kung gusto nyo bumili sa Maynila or BGC, Quezon City, Parañaque, ganyan, along Metro Manila. So, medyo pricey dyan. Pero kung lalabas kayo, Batangas, Quezon, Rizal, outside ng hanggang Baguio siguro, Tagaytay, Baguio, medyo mahal. Pero
may makukuha pa rin kayong mas mura compared sa mga prime areas ng Manila. Pero kung mayroon kayong mga iniwang lupa sa Pilipinas bago kayo nag-migrate dito, nabili nyo bago kayo pumunta rito, or may mga minana kayong lupa, ganyan, from your parents or mga lolo-lola nyo. So, maganda yun, no? At least yung poproblemahin nyo ay yung ano na lang, yung construction ng tiny house nyo. So, pero kung hindi, yun yung isa sa pinakamabigat din, no, yung land prices or yung pag-acquire ng lote sa Pilipinas. Pero guys, i-compare mo yun dito, yung 200,000 to 800,000 ay murang-mura na yun. Magkano lang yun, no? Para mga $5,000 lang yun. So, isang bakasyon nyo lang sa Pilipinas, pwede na kayo makabili ng maliit na lote sa Pilipinas. Pwede nyo pagtayuan ng retirement home nyo or vacation home nyo sa Pilipinas. So, ngayon guys, kung halimbawa, hindi pa naman kayo magre-retire agad-agad, may tinatawag silang land banking, no? So, parang nagbabangko rin ka rin ng pera sa bank. So, instead nilagay mo sa, yung pera mo sa bangko, ibili mo ng lupa, di ba? So, kasi nga, nag-appreciate ng value. Pero depende rin sa location. So, kung ayaw pang magpatayo ng bahay or ng tiny house kasi nandito ka pa naman sa abroad, walang magbe-maintain, walang tatao, wala ka mapagkakatiwalaang tao sa Pilipinas, lote lang muna yung bilhin mo. So, wag na munang bahay. Yung ano naman, tabas-tabas lang yan, di ba? Tapos mabakod mo lang yung lote mo, okay na yon. Kaysa sa bahay, syempre, tutulo yung bahay, babagyuhin, maglilindol, ganyan, or marami pa ng mga calamities sa Pilipinas. Kaya yung iba, land banking muna, lalo na kung hindi ka pa ready mag-retire. So, pwede din yon. Or ilagay nyo muna sa 401k nyo, stock market, ganyan. And then pag ready na kayo mag-retire, saka kayo bumili ng lupa. Or magpatayo ng, pwede din yun para walang sakit sa ulo. Pero, yun, land banking is, parang feeling ko mas maganda, no? Kasi nga, baka ma-priced out na rin kayo pagdating ng araw o sobrang mahal na ng mga lote. Pag retire nyo, wala na kayong options. So, lalo na sa Pilipinas, parami yung tao, hindi naman dumadami lumalaki yung lote, yung mga lupa, di ba? So, kaya yun, mas maganda makabili kayo ng lote, kahit lote lang muna, or yung tinatawag nilang land banking. Yung advice ko, guys, ay siguraduhin nyo yung bibilhin yung lupa, no? Sana hindi kayo maloko din, no? Pag magla-land banking kayo, isa din yun sa sakit sa ulo kasi maraming naluloko din, no? Lalo na pag nandito ka sa US, tapos wala kang mapagkakatiwalaan. Makipag-deal lang po kayo sa mga legit na mga tao sa Pilipinas kasi baka mamaya bigay ng pera or nagbayad kayo. Tapos wala palang titulo, tapos maraming may-ari ng lupa, double sell, ganyan. So, maraming nagkakaroon ng mga problema. So, mag-ingat din po kayo. So, make sure reputable yung kausap nyo. So, as much as possible, license real estate broker, no? Para just in case may habulin kayo, may makakasuhan kayo. Pero sana wag naman mangyari yun, no? Dapat reputable tsaka licensed real estate broker yung kausapin nyo, no? Mahirap yung mga lang kung hindi sila licensed kasi wala kayong hahanapin pagka nagka-problema yung lupa. Mamaya, binabakod mo yung lupa. Sabay may iba pala yung may-ari. Habulin ka ng taga, di ba? Or, haharasin ka. So, wag naman sana. Pero, yun, maraming nangyayaring mga horror stories pag bumili ka ng lupa din sa Pilipinas. Kaya, mag-ingat po kayo.
Okay guys, dako naman tayo doon sa construction costs which is very important sa video na to. So halimbawa may lote ka na, may pagtatayuan ka na. So magkano naman magpatayo ng tiny house sa Pilipinas? So yung construction cost guys, depende kung ano yung ipapatayo mo, no? Kung basic tiny house lang, so usually mga 350 to 800,000 pesos may maipapatayo ka na, no? So, sa 350 to 800,000, kasama na yung basic structure ng tiny house. So, kasama na yung may CR, may kwarto, ganyan. May kitchen, may roofing, may electrical, may plumbing. Good siya for vacation house or starter retirement home. Pwede rin siyang starter Airbnb, no? Pero hindi mo talaga siya mapipresyohan ng sobrang mahal, di ba? Kung medyo mas may budget ka, yung mid-range modern tiny house naman. So, ito yung usually nakikita nyo sa YouTube na pinapakita ng mga kababayan natin. May pinapanood ako yung OG channel, no? Kasi about sa tiny house sa Pilipinas yung ano na yun. Panoorin nyo po yun. So, makikita nyo at least kung paano or magkano yung pagpapatayo nila ng tiny house sa Pilipinas. So, medyo iba kasi dito sa US, iba sa Pilipinas, guys. Yung mid-range modern tiny house, so medyo, modern style na siya, large windows, wood accents, pang medyo Instagrammable na to, guys, no? Yung price range nito, guys, ay mga 800,000 to 1.8 million, no? So, depende sa mga materialis na ipapalagay mo, no? Or kung gaano kaganda or kabongga yung tiny house na yon, no? So 800 to 1.8 million pesos. So meron ka ng tiny house na medyo upgraded na and hindi lang basic kundi medyo modern na siya. And itong tiny house na to is the sweet spot for many US immigrants, no? Filipino immigrants, kasi nga parang hindi naman talaga totally pang mahirap ganyan. Komportable ka na dito sa ano na to, no? Parang modern na rin kasi. Hindi ka talaga parang mukhang kawawa. Kasi syempre, yung iba sa atin nag-iisip din na ay, galing abroad yan. Dapat medyo maganda-ganda din. At saka syempre, nakatira tayo dito sa US. Hinahanap din natin yung mga amenities like yung may AC dapat, aircon kasi mainit sa Pilipinas. At least may landscaping yung bahay mo, may bakod, ganyan. Hot and cold shower, ganyan. And then mga amenities at saka siguro kung mga 1.8 yung budget mo, pwede nang may mini pool kahit paano, di ba? So may swimming pool na maliit kahit pang mag-asawa lang or family of 3 or 4. So, next naman ay kung talagang malaking-malaki yung budget mo at may excess na pera ka, yung premium naman or luxury Airbnb style na tiny house na yung ipagawa mo. Ang ina-expect na budget dito guys, mga 2 to 5 million pesos. So, mayroon na itong kasamang architectural design, may solar, smart home system, luxury interiors, tsaka may full furniture package na to guys. Patok na patok ito pang YouTube, tsaka pang Airbnb talaga, pang staycation kumbaga. Kaya yun, kung may 2 to 5 million ka, ayos na ayos talaga tong tiny house na to. And kung yun yung content mo, talagang magbabiral talaga sa YouTube kasi nga maraming nanonood ng mga PhilAm or mga OFWs nakatira sa iba-ibang lugar or bansa na talagang gustong-gusto to, yung tiny house. Malayo pa lang sa akin, guys. Okay. Natawag na ako.
So guys, let's do a realistic sample budget. So for example, ipapatayo mo is modern tiny house in the province. So since sa probinsya, yung budget mo sa lote or nakabili ka ng lot for 500,000 pesos. Tapos yung construction cost mo siguro 1.2 million. So tapos idagdag mo yung plumbing, electrical, landscaping, tapos palagyan mo ng solar. So, palagyan mo ng internet, CCTV, ganyan. So, sabihin mo nang nasa 2.25 million, ganyan yung gastos mo sa lahat-lahat na. So, may bahay ka na, may tiny house ka na, may lote ka na. So, yung 2.25 million, mga roughly, mga 38,000 US dollars. So, 38,000 to 40,000 US dollars. Parang halaga lang yun or mas mahal pa nga yung bagong kotse or bagong sasakyan dito sa US ngayon sa presyo ng mga sasakyan dito. Pero kung meron kang ganun, no, lupat bahay na sa Pilipinas yun, 2.25 million or 38,000 US dollars. So, di ba, ang ganda na, napakamura na, tapos convenient and komportable na yung ganun. So, pero yun, depende pa rin talaga sa inyo, no, kung gusto nyo talagang mag-retire sa Pilipinas. Pero kung hindi, wag na kayo doon, no? Kasi hindi lahat para sa kanila yung retirement sa Pilipinas or hindi para sa kanila yung investment sa Pilipinas sa gano'n, no? Lalong-lalo na kung may pangit na mga experiences kayo sa Pilipinas. So, dito na lang kayo sa US or Canada kung mas feeling nyo, mas safe kayo dito, ganyan, or na hindi nyo makita yung sarili nyo babalik ng Pilipinas. So, wag nang mag-invest. Sayang lang yung pera, sayang lang yung pagod nyo. May stress lang kayo and then maraming heartaches yung dadanasin nyo, no? So, ilagay nyo lang sa 401k nyo tapos, or ipambakasyon nyo na lang. So, yung iba, presyo lang bakasyon nila sa ibang bansa or kahit sa Pilipinas, kaya nang magpatayo ng tiny house sa Pilipinas. Halimbawa, 10k, 20k, or kung hindi man bahay, maipundar mo na ng lupa yun sa Pilipinas, yung pangbakasyon mo lang. So, pero syempre, kailangan din natin magbakasyon, no? So, hindi naman laging pera-pera lang always. So, yun guys, yung ating video for today. And I hope may napulot po kayo ng konti. So, yun lang guys. Comment down below kung gusto mo magpatayo ng tiny house sa Pilipinas or hindi and kung bakit. Thank you so much. Bye. God bless everyone.